kumusta ka? Madalas nating tinitingnan ng mga community natin, lalo na yung mga parang may mga hamon, di ba? Tapos naisip natin, paano ba talaga tayo makakatulong? May mga efforts naman, pero parang may kulang minsan. Ngayon, may mga binigay kang materyales at parang may kakaibang approach doon, ano? Yung tinatawag na Watchman's Map o mapa ng tagabantay. Ang dating kasi, hindi lang siya basta, alam mo yon, outreach program. Parang mas strategic. Ang mission natin ngayon, himayin natin to. Tingnan natin bakit sinasabi ng mga materyales na mas epektibo daw to, lalo na yung papel ng panalangin. Sige, umpisahan natin. Yung isa sa mga unang napalsing ko dun sa binasa ko, yung sinasabi na madalas daw, ang panalangin sa community work parang huli na. Last resort na lang. Oo, tama yung basa mo. Yun yung isang central point ng materyale na kapag yung dasal parang pampahuli na lang o kaya additional lang, yung mga proyekto kahit maganda yung layunin, parang hindi tumatagal. O di kaya hindi nasosolve yung talagang problema. Dito ngayon pumapasok yung idea ng watchman o tagabantay, hango sa Ezekiel, di ba? Oo. Hindi lang siya observer, active eh. Yung talagang nag-oobserba para umunawa, para magbigay babala, at saka makilahok. Parang yung asin at ilaw din sa Mateo. Okay. So itong Watchman's Map, hindi siya literal na mapa na may drawing. Isa siyang framework, ganun ba? Oo, framework siya. May 4 na bahagi, kumbaga. Una, yung survey o pagsisiyasat. Pero teka, hindi lang ito yung basta kuha ng data ha. Okay. Mas malalim. Pag-unawa sa espiritual na kalagayan, sa dynamics ng community, kasama dyan yung prayer walking. Narinig ko na yan. Oo. Tapos yung pakikinig talaga sa mga tao at saka yung tinatawag na spiritual mapping, pag-alam sa kasaysayan, sa mga puwersa sa lugar. Interesting. Tapos ano yung pangalawa? Pangalawa, strategize. Pagbuo ng estratehiya based doon sa nalaman mo sa survey. At dito, ito yung highlight eh. Ang panalangin mismo nagiging core strategy, hindi lang support. Wow! Okay. Pangatlo, mobilize, pagpapakilos. Dito na yung pag-activate ng mga, alam mo yun, prayer teams, mga service groups. At importante to pakikipagtulungan sa ibang simbahan, sa ibang organisasyon, inter-church collaboration. Yung pagkakaisa. Oo. Tapos pang-apat, sustain, pagpapanatili. Paano masisigurong hindi ningas-kugon? Kailangan ng evaluation, ng stewardship ng resources. Okay, balik tayo dun sa prayer as a core strategy. Kasi parang medyo iba to sa nakasanayan, di ba? Hindi lang siya yung Lord help us para mas active. Yung prayer walking, paano yon? Oo, active siya. Ang prayer walking, ayon sa material, hindi lang exercise. May layuning kang makinig sa Diyos tungkol sa lugar na yon habang naglalakad ka. Ipinapanalangin mo yung mga bahay, mga negosyo, mga tao. Tapos, nagiging sensitibo ka sa kung anong nararamdaman mong spiritual reality doon. Kumbaga, reconnaissance na may kasamang intercession. Tapos yung spiritual mapping na nabanggit mo kanina, kasama pa rin to sa survey. Oo, part yan ng survey. Pag-alam sa history ng lugar, may mga dati bang issues, mga asunduan, mga events na baka may epekto pa rin hanggang ngayon. Parang diagnosis muna bago gamutin. Gets ko. Tapos nabanggit mo yung mobilize at collaboration. Yung pagkakaisa. Maganda pakinggan pero alam naman natin, minsan mahirap yan implement. May sinasabi ba yung material kung paano ma-overcome yung mga challenges dyan? Well, binibigyan diin talaga nila yung kahalagahan nun. Hango pa nga sa Acts, di ba? Yung unang simbahan, siguro hindi dinetalye yung step-by-step ng conflict resolution pero ang pinaka-motivation daw dapat yung iisang goal, yung shalom ng komunidad. Shalom? Yung peace? Hindi lang peace na walang gulo, mas malawak. Kabuuang kagalingan, spiritual, social, economic. Kapag yun daw ang common goal, mas madaling isantabi yung mga differences para magtulungan. Ito yung pag-shift mula sa relief, yung panandaliang tulong, papunta sa development. Pagbabago talaga. Makes sense. Tapos yung sustain, sabi mo nga parang marathon, hindi sprint. So mahalaga dito yung pag-empower sa mga taga-komunidad mismo, hindi yung laging tagalabas. Sakto.
kasama talaga sa sustainability yung pag-develop ng local leaders. Sila dapat ang mag-take ownership eventually. Kailangan ng commitment, tapos continuous learning and adaptation. May example nga dun sa text, yung sa Brookside, na yung combination daw ng matagal na prayer walking, tapos may strategic actions, nagresulta sa pagbaba ng crime, pagtaas ng school attendance. Talaga? Wow! Oo, pinapakita lang yung potential kapag pinagsama yung spiritual strategy at practical action. So, kung ibuod natin itong mga insights mula sa material mo, ang laki pala ng shift na sinasuggest nito, mula sa mga parang hiwa-hiwalay na efforts, papunta sa isang mas holistic, mas pinag-isipan, mas pinanalangin, at collaborative na approach. Yung Watchman's Map, parang framework siya na inilalagay talaga sa gitna yung panalangin bilang strategy. Tapos, tinutulak yung pagkakaisa, at ang goal yung pagmatagalang shalom. Magandang summary yan, tama. Ang pinaka-challenging siguro dito, yung seryosohin yung spiritual dimension. Hindi lang accessory, kundi pundasyon. Oo. At para sa iyo na nakikinig ngayon, ano kaya ang ibig sabihin nito para sa'yo? Paano nito pwedeng baguhin yung tingin mo sa community mo o sa mga grupo na kinabibilangan mo? Ano kaya ang pwedeng mangyari kung uunahin yung ganitong klaseng spiritual sensing at sama-samang panalangin bago pa gumawa ng mga plano? At iiwan namin sa iyo itong tanong na to. Kung totoo na ang bawat komunidad ay may parang espiritual na pulso o kwento na kailangan mo ng pakinggan at unawain, sino kaya ang dapat makinig? At ano ang unang hakbang sa pakikinig na yon?